Iyon, no? So, ibig sabihin mga katropa, kapag tumunog na yung ating fuel pump, nakadisconnect na yung ating receiver. Hindi na siya kailangan ng ating ECU. Kapag pinusputo natin yan, hindi pa rin siya aandar. Kahit na tumunog na yung ating fuel pump pag sinususi natin. Yan, tumutunog na. So, bakit hindi siya andar? Kasi yung push button natin, yung connection ng ating button, dumadaan yan sa receiver. So, para mabypass na natin na tuluyan yung ating receiver, ang gagawin natin dito, aalisin natin. From button, dadaan sa receiver, at si receiver ang magbibigay sa signal ng ECU para i-trigger niya yung relay ng ating push button. So, dito sa receiver mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon kayo makikitang pure na yellow wire, at mayroong yellow na mayroong lining na green. Ang gagawin natin dyan, pwede kayong mag-jumper sa ilalim, mula doon sa purong dilaw at panglimang butas, yung yellow na mayroong lining na green, magja-jumper tayo ng wire dyan. Or pwede rin yung gawin na yung dilaw dito sa taas at yung yellow na mayroong lining na green, babalatan nyo at pagsasamahin na lang natin. So heto na mga katropa, yung pure yellow wire at yung yellow na mayroong lining na green. Ang ginawa natin dyan, pinagsama natin silang dalawa. Pagkatapos natin pagsamahin yung mga katropa, subukan na natin paandarin yung motor ni boss kung aandar na. Siyempre, pag sinusi natin, good na yung ating fuel pump. Pakinggan natin. Isa pa. At kung good na yung ating fuel pump, gumagana na, good na rin yung pinagsama natin ditong pure na yellow wire at yung yellow na mayroong lining na green. Pagkatapos yan, subukan natin siyang paandarin. I-start natin. Susin natin. Tapos push button. Yun, oh. It's alive! Alright! So nakita nyo, umaandar yung motor ni boss na kahit walang tulong ng receiver para mabuhay yung kanyang ECU. So patayin natin. Tapos isusin natin uli. Iyan, oh. It's alive! Tapos patayin natin mga katropa. Kung mapapansin nyo, pag pinatayin natin, syempre, mabubuhay uli nila yan. Diba? Ngayon, pag sinauli natin yung lock, hindi na natin siya maisususi. Para maisusi natin o mapihit natin yung knob, ito yung solusyon dyan. Itong remote na ito. Yung remote na ito, pag bumili kayo, mayroon din siyang kasamang box or may kasama siyang module. Ito na yung magsisilbing receiver ng ating motor. Ang trabaho nito, para lang mapatay at masindi niya, itong ating actuator. So, paano ba mag-wiring ng ating remote para makakontrol natin yung ating actuator? Sisimulan muna natin dito sa module natin. Kung mapapansin nyo sa module ng ating remote, meron tayong COM o common. Lalagyan natin ng wire yan. Yung minus, negative ng ating module, lalagyan natin ng wire yan. At yung plus, yung positive ng ating module, lalagyan din natin ng wire yan. At ang panghuli ay lalagyan natin yung NO o yung normally open. Lalagyan din natin ng wire yan. Yung NC, normally close, hindi na natin yung kailangan lagyan ng wire. So, ito na mga katropa, yung ating module. Nalagyan na natin ng wire yung ating module. Pero bago natin siya i-wiring, syempre, i-assemble muna natin yung ating actuator para magkaroon ng lock, hindi mo siya mapipihit. Yan, kasi nakalock siya, nakaharang ito. Ngayon, para mapihit mo yan, dapat matrigger yung coil ng ating lock para mapihit mo yung knob. So, ang solusyon dyan ay ito, yung remote na ito at yung module na ito. Ang unang gagawin natin dito mga katropa, kung mapapansin nyo dito, merong dalawang itim na wire galing dito sa rewind ng ating coil. Ang gagawin natin dyan, either na tatanggalin nyo sa mismong socket yung dalawang wire na yan, or magpuputol na lang tayo. Pero sa akin, ang gagawin ko syempre, putol. Ang kagandahan dito mga katropa sa ating conversion, kung sakaling may pambili na si boss ng kanyang receiver, pwede natin siyang ibalik sa dati. Itong dalawang to, hihinangan lang natin dito, ihinang lang natin dito sa pinagputulan natin, at yung receiver ay ibabalik lang natin dito, tatanggalin natin yung pinagsama na yan, ibabalik yung receiver, tapos i-reprogram natin uli yung ating ECU gamit yung MST na tools, i-reprogram natin siya sa original na files at babalik na siya uli sa dating receiver at dating remote. Pero kung wala ka pang 10,000 na pangbili nito, dahil 10,000 ito, syempre ito yung pinakamura, 450 pesos, di ba? Pagkatapos nating maputol yung dalawang itim na wire dito sa socket na kulay green, ang gagawin natin, itong dalawang itim na wire na ito na galing mismo dito sa rewind, ito yung gagamitin natin. Pero yung dalawang wire na galing mismo sa socket natin, hindi na natin yung gagamitin. Ititip na natin yan. Dito, kung mapapansin nyo, mayroong dalawang kulay itim na wire. So, mamimili lang kayo dyan ng wire na gagalawin natin, either ito or ito, kahit saan dyan. Ang unang gagawin natin, yung isang wire, kahit saan wire dito, yung isang wire, dudutungan natin ng wire. Tapos ipapagapang natin dito sa green na mayroong lining na black dito sa socket ng ating receiver. So, heto na mga katropa, yung isang wire ng ating actuator. Nilagyan natin ng wire yan at pinagapang natin dito sa green na mayroong lining na black. Pero hindi mo natin tinip yung green na mayroong lining na black kasi meron pa tayong isasamang isang ground dyan. So, dito sa module natin, kung mapapansin nyo, meron tayong negative or ground ng ating module. Ito. Yung ground ng ating module, sasama rin natin dito sa green na mayroong lining na black para mapasukan din ng ground
yung ating module. So ito na mga katropa, yung negative ng ating module na isama na natin dito sa green na mayroong lining na black dito sa socket ng ating receiver. Tapos nilagyan natin siya ng electrical tape. So mamaya na natin to i-organize. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, dito sa module pa rin natin, kung mapapansin nyo, mayroong COM o yung common at mayroong positive na sign. So ang gagawin natin, yung positive ng ating module at yung common, pagsasamahin natin. Pagkatapos natin mapagsama yung dalawang yan, dito sa socket ng ating receiver, hanapin nyo yung pure na red wire at dito natin silang dalawa itatap para mapasukan ng positive supply yung common natin at yung ating module. So heto na mga katropa, yung common ng ating module at yung positive ng ating module pinagsama natin. Pagkatapos nating pinagsama yan, nilagay natin sa socket ng ating receiver. So dito sa ating module mga katropa, meron na lang isang wire na natitira. Yun yung normally open o yung NO na nakalagay. Ang gagawin natin dito, yung NO natin, dito natin siya ilalagay sa isa pang black wire ng ating actuator o dito sa lock ng ating knob. Diyan natin siya ilalagay. So heto na mga katropa, yung normally open o yung NO ng ating module, nilagay na natin sa isang wire ng ating lock ng knob o ng ating actuator. Pagkatapos niya mga katropa, syempre tapos na tayo sa pag-wiring at pwede na natin itong i-organize lahat ng ito. Ilagay yung cover ng ating module. Tapos ang ginagawa ko rito kapag nilagay na yung cover ng ating module, binabalutan namin to ng buong plastic tapos electrical tape para iwas basa at syempre dapat silyado siya. So subukan mo siyang isusi. Siyempre, di mo siya maisususi, pero kapag pinindot mo yung ating remote, kung mapapansin nyo rito, gagalaw yung ating lock. Tayo diretso pa. Pag pinatay mo yan, diretsong maglalak yung ating knob. Hindi mo yung mapipihit. Sige, pihitin mo ulit. Maliban lamang kung pinindot mo yung remote. Pag pinindot mo yung remote mga katropa, dapat diretsong pindot, i-hold mo lang, tapos pihit nung ating knob. So, okay na mga katropa, na-assemble natin yung kanyang kaha. Tapos dito naman sa kanyang knob, ganun pa rin. Original pa rin siyang tignan, parang walang binago, pero maliban lamang sa remote na ginawa natin. So kapag i-on natin, ilong press lang natin to, tapos iikot natin, mag-on na yan, tapos pwede natin siyang i-start. Yan o. Para pa rin siyang keyless yung motor nyo, pero ito na yung pinaka...